Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, kabayan. Scorpio, this reading is for you. Tingnan natin yung September 1 to 6. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, pakacheck na lang sa baba. Please sa general reading ka pa Scorpio, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Papalagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa kanino man. May mga papuri o may mga mangyayaring maganda, no? Yan, may mga papuri, kasiyahan, ganyan. May money is coming din, ano, dito sa sitwasyon na to. And then, also, love. Siguro may mga pagbibigyan ka ng love or someone's giving you a love or romance. And then, good relationship. Ibig sabihin, pwedeng sa mga kapatid mo, pwedeng sa pamilya mo, or with someone na, ayan, pwedeng sa trabaho, ganyan. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Good relationship is coming, ibig sabihin. Meron tayong Aries, Sagittarius, Libra, Capricorn, and Virgo. Magkakaroon ng maring magkakaroon ng quarrel, or pag-uusap, or partnership, or something with the woman. Sa isang babae, ang nakikita ko dito. May sinasabi na, merong no, there's a journey na mag-change sa buhay mo. Sa iba sa inyo. May mga movement ako nakikita sa inyo. Sa iba sa inyo is may travel. Maari nag-iisip ka about the travel o kaya magta-travel ka. Ganyan. Sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko. And may vehicles. No? Baka bibili ka ba ng vehicles? May pag-uusapan kay vehicles. Basta vehicles basta may gulong. Pwedeng motor, basta may gulong. Yun ang nakikita ko. May tao, ikaw, or someone. Hindi ko alam kung in what way yun. There's a distance. Pwedeng magkakaroon ka ng pagdidistansya sa isang tao, or may taong didistansya sa'yo, or ikaw didistance ka. Yan. May movement or distance ako nakikita dito. May conflict, sa iba. May conflict, malaki man o maliit yan, magkakaroon ng mga debate. Yan. May mga pag-uusapan. Meron din na pang-aabuso. Pwedeng ikaw, abusuhin mo yung sarili mo, or someone is mga abuso sa'yo. Or ikaw ang mga abuso. Vice versa tayo, ha. Yun. May mga pain ka daw na mararamdaman. Pwedeng emotional lang yun sa iba. Or pwedeng may mga isipin ka na nagiging magulo ang isip mo. Pwedeng ganun. Pwedeng mga sitwasyon na kahit anong gawin mo, parang hindi pa rin enough. Maaring ganun. O kaya may mga gusto kang panindigan or you have a desire and you want to take it action. Pero nahihirapan ka. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Any pain, pwedeng sa trabaho, pagod ka, pwedeng pain in a relationship, pwedeng something pain. May mga hard work situation ako na nakikita dito. No? And meron daw promises ako nakikita sa'yo. Maaring may taong nangako or mangangako sa'yo na siyempre hoping pa rin na matupad. Or pwedeng sa iba dito is hindi yun natupad or hindi matutupad. May sinasabing promises, commitment, may mga darating or partnership, or merong pwede rin na may kontrata, no, na hindi na pwedeng extension o pwedeng nagkaroon ng contract or pag-uusap na hindi nagkaintindihan, hindi naging good o hindi naging maganda yung rules. Pwedeng ganun. And then, yung cycle mo kasi, Scorpio, ang nakikita ko sa'yo dito is ganun lang siya sa iba sa inyo. Pero hoping hindi kayo lahat tuwa. Yung energy na nakukuha ko, ganun siya. Pabalik-balik.
yung cycle mo. So, nakita ko dito. Yun. May mga information, communication, ako nakikita sa'yo. May mga iisipin ka na bagay-bagay na pwedeng related siya kung paano magigain yung wealth mo, yung abundance, sa business, finances, or sa negosyo. Pwedeng dun ka mag-iisip ng bagay na yun. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang energy mo. Ay. Energy ni Scorpio. Ano po to, universe? Uy, 8 and 8 oh. Ano yun? Imbalance ka. So, iba sa inyo imbalance. Ano ka? Ano yung ano mo, imbalance kasi ito eh. Minsan okay, minsan hindi. Ganyan. Minsan malungkot, minsan ano ka, dumadating ka sa point na pwedeng niloloko mo yung sarili mo or yung pinipeki mo na lang yung sarili mo. Pwede dun sa point na yun. Yung halimbawa, malungkot ka, pero hindi, ganyan. Pinapakita mo hindi, stagnant, ganyan. Ang nakikita ko rin sa'yo, may mga iniisip ka na, it's more ano to eh, self emotions, ang nakikita ko sa iba dito. Nagkakaroon ng sadness, disappointment in some aspect of your life. Pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa kapartnership mo, pwedeng sa mga kapatid mo, pwedeng sa magulang, o sa buhay mo. Pwede doon. No? Yun na nakikita ko sa dito. And also, yung energy ng iba, nasa more on yung imbalance to. May nakikita ko another, parang another message. May nakikita ko sa iyo na may mga tao or may tao na hindi kayo same page. May mga hindi pagkakatugma or hindi pagkakasundo or kawalan ng pagkakaisa. Mayroon, pwede rin na may paghihiwalay or sa separation, may mga puot at galit. Ako nakikita dito, conflict meron. And then also, siguro when it comes sa sarili mo, pag-isolate. Tulad na sabi ko, di ba, parang nagkakaroon ng sadness or feeling emotions dito. Yan, maaari nag-isolate ka, ganyan, sa iba sa inyo. May tao na very possessive. Maraming klase kasi ang possessive eh. Pwedeng demanding, pwedeng sasabihin niya na ikaw yung mali, ako ang tama, pwedeng not accept yung mga bagay-bagay, basta possessive, pwedeng nang aangkin, yan, pwedeng ganun. I-research nyo na lang. Baka bukas ay matapos. Ano parating kay, ano parating kay Scorpio? Show me, universe. Parating po kay Scorpio. Ay, ano ba yan? Parating kay Scorpio. One to 6. Ano po to, universe? Oh, okay. Okay. Okay, parating sa'yo, more focus ka sa sarili mo this time eh. Andito yung self-care, no? Sa iba sa inyo. Andito yung, siguro mas more kang kukonect sa sarili mo, mas mga alagaan yung sarili mo, mas mong mamahalin yung sarili mo, at yung mga tao na nakapaligid sa'yo, na nagmamahal sa'yo. Mas more kang kukonect sa kanila at mas more mo silang mamahalin. Ganun din sila sa'yo. Yun ang nakikita ko. Also, may pagsuporta. Pwedeng may hihingi sa'yo ng suporta or may susuportahan ka, vice versa, or ikaw ang hihingi, ganun. May nakikita rin ako, advice, pwedeng may magbibigay ng advice, or ikaw ang magbibigay ng advice, ganun. May babae na makikipag-usap sa'yo. Yan, siguro, about something support, or pwede ba tayo mag-usap, o kaya pwede ba tayong, parang may mga kasiyahan din kasi, ano, ako nakita. Pwedeng magbabanding kayo or magkakaroon ng mga kasiyahan,
mayroong mga bonding situation, may mga achievement, happiness, fulfillment. Also, the good news is coming din. Ako nakikita sa iba sa inyo. Yan, baka may mga birthday celebration na magaganap. Baka ganun. And sa iba naman sa inyo ay may tao kang makikilala. Bago. Pwedeng nakakausap mo na siya. Sa nakikita ko dito, pwedeng nakakausap mo na siya o sa iba dito is bago to. Pwedeng ganun. Sa iba naman is nakakausap mo na siya. Kaso, ano siya sa'yo? Pero may makikilala ka raw eh. Pwedeng may tao, pwedeng ikaw ito or may tao na may kinikim-kim siya na feeling sa'yo. O baka naman ikaw yan. Ano dapat iwasan? So, iba sa inyo is makakaramdam ka ng overflowing of happy emotions, ganyan. Ano dapat iwasan ni Scorpio? Sana yung good news mo, no, related kay fish. Yan. Sabi, related sa finances mo, sa stability mo, sa negosyo, sa abundance mo, ganyan. Sana doon siya related. Tingnan natin, dapat iwasan. Teka lang, yung iPad ko namamatay eh. Ano po to? Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan yung mag-overthinking ka, yung magpakapuyat ka, for nothing. For nothing eh. No? O kaya naman kung night shift ka, siyempre magbawi ka ng tulog. Kung hindi ka nakakatulog, magbawi ka ng tulog. Iwasan mo yung ma-stagnant ka, ma-uncontrol ka, yung mga galit or puot, iwasan mo yun. O yung mga makikipag-conflict sa'yo, yan. Iwasan mo is not to fix something into your life, no? Siyempre, iwasan mo yung mga tao na kasi nandito rin siya, yung mga tao na hindi loyal sa'yo, yung mga tao na hindi very supportive sa'yo, ikaw na lang umiwas. Huwag mo na lang ipilit yung sarili mo sa kanila. Siyempre, iwasan mo yung not to keep moving to reach your goal. Yun, kailangan, you need mag-keep ka pa rin. No? Iwasan hindi mo gawin yun. Iwasan mo is not to give them effort and hard work and focus and commit sa mga bagay na you want to develop, sa mga bagay na you want to success. Give your hard work doon sa bagay na yun. No? Kung ano mga aspeto ng buhay mo yan, syempre yung feeling emotions o yung mga tao na mangloloko o mandaraya, umiwas ka doon. Iwasan, or pwede sa'yo din sa sarili mo, iwas kang mandaya, mangloko, ganyan. Iwasan mo, lack of direction. Yan, iwasan mo yun. Katamaran, iwasan mo yun. Yung ma-unmotivated ka in any situation in life. Yung, kumbaga hindi ka magkaroon ng interest na i-move forward yung mga bagay na you want to succeed. Yun. Need to control and balance din ha. Iwasan mo ma-out of balance ka, ma-imbalance ka, or magkaroon ka ng pagdi-disorganize sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kamusta po ang love ni Scorpio? Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man yan. Kamusta po ang love ni Scorpio? Love? Ay, ano ba yun? Huwag niyong ipilit kung hindi sa inyo to ha. Kung naniniwala naman kayo na happy kayo sa love life niyo, okay lang yun. Baka hindi niyo energy na ako. Mas good yun, di ba? When it comes sa love, dito sana ako ha. When it comes sa love, ano kayo, no? Kung kayo nagkahiwalay. Kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, syempre, nagkaroon na ng separate way. Separate way. Nagkaroon na kanya-kanya ng mundo o nagkaroon na kanya-kanya. Pero isa sa inyo is nandun pa rin sa feeling emotions, nandun pa rin yung
stuck itong tao na ito sa nakikita ko dito. Nahahatak pa rin siya ng nakaraan sa nakikita ko dito, naguguluhan at nalilito siya, naaalala ka pa rin niya or naalala niya yung mga good memory o yung mga happiness from the past. Yun ang nakikita ko dito. Ikaw to or someone, walang pointed name, wala pangalan mo dito. Kung kayo naman is single, sa mga single, ate may darating ba? Hindi, magulo eh. Medyo parang naging matigas ka na ata. Babalik, oo, meron. Pero parang nandun ka sa situation mo na parang mas more parang magiging okay ka this time na for being a single. Parang parang bilak mo yung love na nakikita ko dito. Or maaring hindi ka pa sa ngayon interesado kasi maaring ayaw mo na magkaroon muli ng same page kapag pumasok ka. Maaring ganun sa iba sa inyo, no? Yun na nakikita ko. Kung kayo naman is in relationship, you value this person. No? Maaring siya nagbabalyo sa'yo or ikaw nagbabalyo sa kanya. Pero kung titingnan ko dito sa card, nagkakaroon ng painful situation sa relationship. Magkaiba kayo ng situation or magkaiba kayo ng thinking nitong tao na to sa nakikita ko ito. Pero kung sa pagpapahalaga, nandun yung pagpapahalaga. Maaari ikaw ang nagpapahalaga or siya nagpapahalaga. Vice versa natin. Itong relationship na to is takto. Nagkakaroon ng emotions. Pwedeng sa part niya, feeling emotion siya or sa part mo, may feeling emotions. O may mga pinagdadaanan na masyadong emotional sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, sobrang may mga changes na kasi no, sa relationship. Maaring may mga lamat na, ganun na nakikita ko dito, pero dahil sa pwede kung kasal kayo, dahil sa kasal kayo, or matagal na kayo, hindi pa rin makapag-separate yung isa sa inyo. Or maari din na sa relationship na to, meron kayong, kung lalo kung may mga anak kayo, di ba? Merong binavalue ka na isang tao, anak na tao, kaya hindi mo siya mahiwalayan. Pwedeng ganun. Mahal niya ba ako? Mahal ka niya? Ang hirap Dito kasi sa nakikita ko dito, may pinahahalagahan siya. Yun ang nakikita ko dito. Maari din may nagsasalita sa kanya or sa iyo vice versa, na nagpapayo sa kanya. Maaring ganun. Na ganito, ganyan, ganun. Intindihin mo, ganyan, ganyan, ganun, ganun. Na kahit na nahihirapan na siya, pilit pa rin siya nag-stay. Or pwedeng ikaw ito. Yun. Ano ba yun, anak? Scorpio. Ang kaya mate. Dati siya nga na yun. So, diba? Mami, hatalay tilo de siya. Oh, ano ba yun? Dumating pa isa. Kaya mate. Nalimos din na yun, mami. Ano ba yan? Pinupuan niyo si mami. Kaya mate, anak. Meron kang tente, no? Amo na eh. Bango ng ko Bango-bango Okay. Dito sa sitwasyon mo, okay. May pinag-awayan kayo? May mga pagtatalo, no? Ako nakikita dito, or pwedeng magulo yung family, pwedeng magulo yung related to a relationship, or related siya sa trabaho. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Kasi hindi kayo pwedeng pare-pareho. Yan. Sa nakikita ko dito, yung iba is meron kayong mga pinag-aawayan or mayroong gulo. Ako nakikita, pwede may mga nag-aaway, conflict, malaki o maliit yan. May mga disagreement, competition, or
hindi pagkakaisa, mataas ang ego, very defensive, o nagdidepensa sa sarili niya. Mayroon din pinag-aawayan related to territorial, or mana, or pera, or any situation, pwedeng bahay, lupa, may mga ganong pag-aaway. Ako nakikita dito, no? Yan, may mga hindi pagkakaintindihan eh. Sa iba sa inyo, magulo yung isip ng iba, or marami pumapasok o pinag-iisipan about related to a family. Pwedeng related siya sa pera, or business, or stability. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, may nakikita akong matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda na yun sa buhay mo. May matanda, sinusuportahan, inaalagaan, parang ganun. Pwedeng may sakit siya, or pwedeng ikaw isa ka doon sa sitwasyon. May mga pain kasi ako nakikita dito. Iba sa inyo is may alagang aso. Tatlo yung 6 mo. Ay, dalawa. 1, 2. 1, 2 pala. Kala ko 6 to. Ah, sino yun? Ping-pong daw. Wala naman akong... Sino siya? Okay, so nakikita ko sa'yo dito, may mga taong galit sa'yo, no? Dito sa sitwasyon. May mga taong galit o galit ka. Pwedeng ganun, vice versa. There's a struggle situation. Maring nag-struggle ka sa sitwasyon mo this time na may mga pinag-iisipan ka na bagay na kung ano yung mga ilalet ko mo, kung ano yung mga gagawin mo, kung ano yung mga sitwasyon na desisyonan mo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is makakaramdam kayo o nakakaramdam ng mga pagod. Yan, may pagod ako nakikita sa inyo sa sitwasyon mo. Pwedeng napapagod ka sa overthinking, pwedeng napagod ka. Basta may sitwasyon na napapagod ka na o napapagod ka. May iba sa inyo, masakit ba likod mo o may sakit ka sa bandang likod? Or someone in a part of the family, maaaring may sakit sa bandang likod o masakit ang likod. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo ay, kuhanin ko to ha. Marami ka rin iniisip eh, no? Marami ka nga iniisip. Huwag ka masyado mag-overthink. Ano iniisip mo? Makakatulong ba yan? Sabi ka na Kung hindi naman makakatulong, ayaw mo busmeyo. Ano ba yan? Marimar. Okay. Basta niya siguro yung thinking about travel, talaga, no? May nakita kasi akong traveling. May departure din ako nakikita kasi. O mga lakad. May mga nag-iisip kang bagay-bagay. May mga gusto kang pagpasyahan this time. Sa iba sa inyo, meron kayong mga sitwasyon na maaaring pinaplano, maaaring plano, basta there's a plan. Ako nakikita dito, sa iba sa inyo is you're waiting for something na maaaring yun is still stuck pa, at trap pa yun, no? Kung ano man yung hinihintay nyo. Sa iba naman sa inyo is nagkakaroon kayo ng doubt in any situation. Siguro sa mga actions, decision, lakad, kung ano man yan, gagawin mo. Yan. Nahandun kayo sa sitwasyon na you don't know how to proceed, if you're taking action or not, deciding to stay or no. Maaaring nag-iisip rin kayo how to expansion yung inyong buhay o yung inyong stability or inyong kabuhayan in life. Pwedeng yung talent mo, pwedeng ganun, or any situation, may mga expansion. Nagkakaroon sa iba sa inyo na maybe you're thinking about preparing for something. Yan, may mga gusto kayo i-prepare or may mga gusto kayo i-discover pa more, or meron ako nakikita dito na hindi mapakali. Siguro nga overthinking. Iwasan mo na lang yun, Yung iba sa inyo, napopokus kayo sa painful ng sitwasyon. Nagkakaroon ng frustration, feeling pain, and then feeling trapped, stuck in a situation. Sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito, when it comes to struggle, siguro meron ditong babae, pwedeng kung lalaki ka, baka ikaw, or someone, babae,
dito sa nakikita ko ito, pwede rin lalaki. Kasi minsan vice versa. Hindi ko alam kung magpapadoktor siya, hospital, check-up, ano tawag ito? Confine or paralyze. May ganun ako nakikita. Hindi naman kay lahat yan eh. Kaya huwag kayo masyadong maapektuhan. Ay. Patay tayo dyan. Napindot ko yung iPad ko na sa maling pindutan. May pagtahak sa iyo ng may pagtahak sa inyo. May tatahak kayo ng new journey in life. May pagtahak ng bagong beginning. And also may sa iba sa inyo is nandito kasi sa sitwasyon na may mga excited to pursue yung mga new idea nyo, or pwede rin may mga new project, may mga new creativity, new idea, or magkakaroon kayo ng clarity in life sa iba sa inyo. Yan. May tao makikipag-communicate sa'yo. Pwedeng magulang mo or ikaw makikipag-communicate. Basta mas matanda sa'yo. Sa nakikita ko dito. May mga exciting situation or may mga excitement ka na mararamdaman. Siguro sa iba is exciting planning. Yun. In this situation, nagkakaroon ka, may mga disappointment, sadness situation. Yun nga tulad na sabi ko dito, may paghihintay ako nakikita when it comes sa iyong ginawang hard work or may naghihintay ka ng reward, result for something. May mga bagay na kailangan balansehin din, ako nakikita dito. Pinipilit mong balansehin na kahit na minsan or palagi na nakakaramdam ka ng lungkot sa buhay mo. Sa nakikita ko to, may mga bagay na ina-analyze mo, pinaprogress mo, or need to progress, or you're thinking about something strategy when it comes sa buhay. Pwedeng sa business, pwedeng sa paano mag-ipon ng pera, paano makaganito, ganyan. Pwedeng doon. Sa nakikita ko sa iba sa inyo. May mga thinking about investment or thinking about stability. May victory and success ako nakikita sa iyo within a month. Pwedeng 1 day, 1 week, 1 month, or by next year. There's a victory and success happen into your life. And, syempre, iba sa inyo is development coming. Yan. Pwedeng sa pera, pwedeng sa health, pwedeng any situation. Pwedeng sa mga idea, kung may mga idea ka na you want to pursue, i-pursue mo siya kasi it will success. May ka nga May mga inaalala ka. Mga mahal sa buhay. Mga taong malalapit sa'yo. Pwedeng karelasyon mo, pwedeng kapatid, pwedeng mga magulang, pwedeng basta connected siya sa'yo. May mga pag-aalala o inaalala mo. Ganyan. Sa iba naman sa inyo is merong tao na nakakonect sa'yo or may tao na makikipag-connect sa'yo, pwedeng bago or luma. Ako nakikita dito na nakapagbibigay sa'yo ng stress, anxiety, depression. Pwede rin na nahata ka ng nakaraan ng dahil sa kanila. Pwede yun. No? Or sa iba naman sa inyo ay may mga pinagsisisihan ka na sana hindi ko na lang siya nakilala, sana hindi ganito, sana ganyan, ganyan. May mga ganong sitwasyon, may mga pagsisisi ako nakikita sa iyo. Siyempre dito is magkakaroon ng union or may tao na makipag-union, may tao makikipag-usap sa iyo or may pagkakasundo, may pagkakaisa. Ako nakikita, may tao na gusto kanya kausapin pero natatakot or kinakabahan siya. Hindi niya alam kung kakausapin kanya, ite-text kanya, or paano kanya i-approach. Pero gusto niya ng open communication sa iyo or gusto niya ng commitment or connection or kausapin ka. Yun na nakikita ko ito. Pwedeng ikaw to or siya ha. May taong ganun. Pero natatakot siya eh. Hindi ko alam why. Baka may ginawa siya sa'yo masama. Kasi nakita ko yung stress, anxiety eh. Yun. Arigato naman si God bless.